Sige po, sa ating pagpapatuloy, let's open our Bible at samahan niyo ako basahin ang ang aklat ng Lucas, alam ko po, kabisado niyo na to Luke chapter 10, verse 38 to 42. Alam ko, kabisado nyo na to. Lagi nyo na itong naririnig. Lagi na nating nababasa. Amen? Sabi po dyan sa ESV, basahin ko po, English Standard Version, Luke chapter 10, verse 38 to 42. Now as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. 39, and she had a sister called Mary, who has sat at the Lord's feet and listened to his teaching. 40. But Martha was distracted with much serving, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Verse 41, but the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. 42, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Babasahin ko po sa Tagalog para mas malinaw. Sabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, iisa lang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen? Maliwanag po So, ang kwento po na ito ay isa sa importanteng karakter sa Biblia na mababasa natin sa sa panahon ng Panginoong Hesus. Ang magkapatid na Marta, Maria at Lazaro. Sila po yung tatlo ay magkapatid. Di ba? Sila ay mga kaibigan din ng Panginoong Hesus. Kung kaya't meron silang deeper connection with Jesus. Bukod sa pagiging tagasunod at follower ni Jesus, di ba? Sila ay sinasabi nga ng mga scholar, legitimate disciple of Jesus, maliban dun sa 12 disciples. Bakit? Bakit po nasabi? Dun sa gesture na pinapakita ni Maria. Sa kultura ng mga Hudyo, ang isang tao, pag naupo sa paanan ng isang kaibigan, ibig sabihin, merong malalim na ugnayan yung dalawa. Amen? Yung maupo ka sa paanan ng Panginoong Hesus at makinig, ibig sabihin lang nun, ikaw ay masugid, malalim yung pagsunod na meron ka sa Panginoong Hesus. Sana tayo ganun din. Amen? Amen. Ngunit, pinapakita doon sa kwento
na merong magkaibang approach yung dalawang magkapatid tungkol sa paglilingkod. Si Martha busy sa ministry niya in serving God. Di ba? Busy sa mga bagay-bagay para maging hospitable siya kay Jesus, para sabihin na, kumbaga, makita ni Jesus yung effort na ginagawa niya, and it is her way of ministry, way of serving Jesus. While si Mary, anong ginawa ni Mary? Naupo at nakinig sa paanan ng Panginoong Hesus habang siya'y nagtuturo. Which is, ang sinasabi sa last verse, pinili ni Maria ang mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. Amen? Alam ni Maria kung ano yung mabuti at ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Tayo man, alam din natin. Amen? Hello? Hindi natin alam? Alam din natin eh. Tayo mga nandirito, tayo mga Kristiyano, alam natin kung ano yung mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Ngunit, minsan, o most of the time, nagiging kagaya tayo ni Martha. Amen? Experience ko yan. Nagiging kagaya tayo ni Martha. Akala natin na yung service, yung ministry na ginagawa natin is para pa kay Lord. Ginagawa ko to para kay Lord. Para to kay Lord, para to kay Lord. Pero at the end of the day, nakakalimutan natin na yung business natin, minsan na ilalayo na pala tayo kay Lord. Bakit? Nakapokus na lang tayo doon sa ginagawa natin eh. Hindi na tayo nakapokus sa kung para kanino yung ginagawa natin. Amen? Yun yung malungkot na katotohanan. Walang nakakaligtas doon. Even pastors, lahat ng tagasunod ng Panginoong Hesus, hindi makaliligtas doon. Bakit? Yun yung ginagawa ng kaaway para agawin tayo sa kamay ng Panginoong Hesus. Kaya dapat maging maingat tayo. Kaya doon sa kwento hindi napansin ni Martha na yung ginagawa niya, di ba? Sa tingin niya ministry pa. Pero nagkaroon na siya ng frustration. Di ba? Busy na siya eh. Hindi na siya nakapokus sa Panginoong Hesus. Doon na siya nakatutok sa ginagawa niya, paghahanda. Nakalimutan niya na yung kaharap niya ay Diyos. Bakit? Magugutom ba si Jesus? 40 days and 40 nights nga siya nag-fasting, di ba? Problemahin mo yung pagkain ni Jesus. Nagpakain nga si Jesus ng 2 loaves and 5 fish. Problemahin mo. Makapangyarihang Diyos yung kaharap mo. Di ba? Minsan ang problema sa tao hindi lang minsan most of the time, nagiging overthinker tayo. Nagiging pasikat tayo. Yun yung nakakalungkot. Di ba? Kaya nga sinabi dito, di ba? Pinili ni Maria ang mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. So, ang title po ng aking i-share ngayong umaga is, Fill up your seat at the feet of Jesus. Diba? At the feet of Jesus. Hindi sa likuran, hindi sa kung saan, doon tayo sa paanan ng Panginoong Hesus. Doon tayo umupo, doon tayo makinig. Bakit? Pag nandun ka, malapit yung tenga mo, naririnig mo ng buong buo. Kesa nandun ka sa likod, mamaya nagkwentuhan yung mga katabi mo, mga nasa unahan mo, hindi mo na naintindihan, hindi ka na nakapag-focus dun sa kung ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Di ba? Kaya tayo nagiging distracted, kaya tayo nagiging frustrated sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Amen? Meron po akong 3 gustong i-share na mga ways para ma-fill up natin yung upuan sa paanan ng Panginoong Hesus.
Una, simple lang to. Stop. Take a pause and evaluate yourself or reflect. Sa buhay Kristiyano o sa buhay natin sa mundong ito, isang bagay, yung stop or pause for a moment ay isang malaking bagay sa ating lahat. Ngunit nakakaligtaan natin. Sabi po sa Job chapter 37 verse 1, tumigil ka sandali, Job, at iyong isipin ang mga gawa ng Diyos na walang kahambing. Diba? Gawa ng Diyos na walang kahambing. Si Maria at si Marta, parehas na nagsiserve sa Lord. Pero meron silang pagkakaiba sa pagsiserve. Diba? Si Marta, tuloy-tuloy dun sa kanyang ginagawa, while si Mary, take a pause, take a break, para unahin ang pakikinig sa salita ng Diyos, para makinig, maupo sa paanan ng Panginoong Hesus. Diba? Yun eh. Although parehas sila, si Marta, nag-take din ng, nag-pause, nag-stop. Bakit? Bakit siya nag-pause? Because of her frustration, disappointment, worried na siya, and distracted. Bakit? Sabi dito, di ba? Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Abalang-abala. Di ba? Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda na mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Di ba? Sa buhay Kristiyano, hindi masama na huminto tayo sandali. Kaya nga may stoplight sa kalsada. May stoplight. Diba? Stop. Pag kailangan mo nang mag-stop. Bakit? Sa ministry, kaya minsan, hindi lumalago, nagpipail, burn out yung minister. Diba? Bakit? Kinakarga niya lahat sa sarili niya. Kinakarga niya lahat sa sarili niya to the point na nagiging frustrated na siya. Ako na lang lahat. Diba? Ako na ang opening prayer. Ako pa yung naglilinis. Kinarga mo lahat Diba? Oo, sa una, maganda yung intention mo. Ministry ko to para sa Lord. Pero at the end of the day, nakalimutan mo, ganun yung cycle mo. Pinapasukan ka na pala ni Satanas ng kung ano-ano mga bagay hanggang sa nagiging ka na. Meron pang time na, ay, ako yung tagawalis ng church namin. Ay, gitarista ako sa church namin, pero hindi ako nagwawalis. Di ba? May mga ganong Kristiyano Hello, mga kabataan. Di ba? Active na active ako sa church. Worship leader ako sa church namin, pero hindi ako mautusan sa bahay. Ganon ako binibaby ng nanay ko. Hindi ako pinaghuhugas ng pinggan niya kasi masisira yung vocal cord ko. Wow. Diba? Proud na proud pa tayo. Diba? Ang ministry, pag nag-ministry ka tayo sa church, not only in the church, but most of the time outside of the church. Bakit? Ilang oras lang tayo na sa church. Mga kapatid, most of the time, nasa labas tayo ng church. Nasa school tayo. Diba? Sige, opening prayer ka nga. Diba, Christian ka? Ay, paglinggo lang yun. Paglinggo lang ako nag-opening prayer. Pag Monday to Saturday, hindi. Diba? Sa sobrang kabisihan ni Marta, na akala niya yung ginagawa niya is para kay Lord,
Nakalimutan niya kung ano yung mahalaga. Ano yung pinakamahalaga. Diba? But Mary, pause. Bakit? Naintindihan niya kung ano yung pinaka-prioridad niya at pinakakailangan sa harapan ng Panginoong Hesus. Ano ba? Ano ba yung pinakamahalaga sa harapan ng Panginoong Hesus, sa harapan ng Diyos? Yung ministry mo o ikaw? Yung talent mo o yung puso mo? Aanin mo yung talent, ang galing-galing mo nga sa church, ang galing-galing mo nga ang galing-galing mo sa music, lahat na sa'yo na. Pero wala kang humble heart. Useless lahat ng bagay na yan. Example, the best example of that is sino? Si Lucifer. Diba? Huwag natin kakalimutan si Lucifer. Si Lucifer ang pinaka-best example niyan. Diba? Dahil sa ginagawa ni Lucifer na pagsamba at pagpuri sa Diyos nung siya'y nasa langit, nagre-reflect sa kanya yung glory ng Diyos. To the point na tinubuan na siya ng pride. Hanggang sa lumago yung pride, anong nangyari? Anong sabi niya? Lalagpasan niya yung Diyos. Anong ginawa sa kanya? Ibinagsak siya. Diba? Yun eh. At yan din yung itinatanim niya sa ating mga Kristiyano. Diba? Akala natin na nagmi-ministry tayo, di ba? Yun eh, eto yun eh, yung kay Marta, yung frustration niya may inggit na eh. Bakit? Yung kapatid niya nakaupo siya nagtatrabaho. Di ba? Mayroon ng inggit. Una, mayroong pride. Bakit? Ako lang yung marunong nito, kaya ako lang dapat yung gagawa nito. Kaya pag nawala ako sa church, pilay ang church. Ha? May mga Kristiyano ako narinig na ganyan. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung ano. Pero hindi naman dito sa atin. Nakakalungkot. Diba? Pero anong ginawa sa kanila? Pinakita ng Diyos sa kung ano ka. Diba? Binitbit siya nung nandun siya sa isang church, binitbit siya ng Lord, inangat siya. Hindi lang siya napagbigyan doon sa church na yon. Anong ginawa niya? Siniraan niya yung church. Hanggang sa point na anong sabi? Kung wala ako dyan sa church na yan, pilay yan, matagal nang bagsak yan. Anong ginawa sa kanya? Pinakita sa kanya ng Panginoon kung saan siya nararapat. Ano siya ngayon? Hindi na nga siya masyadong kilala ngayon eh. Alam ko, some of you, alam yung kwento na yon. Diba? Yun eh. Nakalimutan niya yung pagiging humble sa harapan ng Diyos. Hindi natin kailangan magmalaki. Bakit? Yung talent na meron tayo, yung skill na meron tayo, kanino ba nagmula? Yung talento na meron, yung karunungan na meron tayo, kanino ba nagmula? Di ba? Sa Diyos? Di ba? Kaya dapat, mas maigi na gamitin natin yung talent, yung skill, yung karunungan na meron tayo, gamitin natin para i-share yung gospel ng Diyos, para ipakilala yung Diyos, para i-share yung love ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Di ba? Take a pause, take a break, and reflect. Di ba? Lord, teka, para pa ba sa'yo? Ganun naman eh. Magkaroon tayo kausapin natin si Lord. Di ba? Kausapin natin si Lord. Na Lord, tama pa ba? Hindi naman masama eh. Tama pa ba na yung ginagawa ko ay para sa'yo? Yung ginagawa ko ba na to nakapagbibigay pa ba ng kapurihan sa'yo? Diba? Mamaya yung ginagawa pala natin, diba? Hindi napapasama na pala tayo. Yun eh. Bigyan natin, sabi nga, bigyan natin ng oras at paglaanan natin ng oras kahit na nasa ministry tayo na kausapin ng Diyos palagi.
kausapin. Sabi nga kanina, di ba? Sa devotion natin, yung panalangin wala namang bayad. At dapat manalangin tayo ng manalangin. Bakit? Huwag tayong magsawang manalangin. At kung manalangin man tayo, totoo sa kung ano yung nilalaman ng puso natin. Di ba? Sabi nga ni pastor dito nung mga nakaraang prayer meeting, di ba? Mag-pray tayo, kung inaantok tayo, nakatayo, hindi naman masama eh. Binigyan tayo ng challenge ni pastor na mag-pray tayo ng 1 hour. Di ba? Paano pastor? Yun nga yung problema eh. Baka pag nag-pray tayo, start ng pray natin, ang amen natin paggising na kinabukasan. Hindi pwede namang maglakad. Di ba? Sabi nga eh. Di ba? Pumasok daw tayo sa silid, na ikaw at between si Lord lang yung nakakaalam kung ano yung pinagpipray mo. Be specific to our prayer. Di ba? Yun eh. Wala namang masama. Nasubukan. At yun yung isang kaibahan natin sa mga Koreano. Yung mga Koreano, pag nag-pray, talagang mag-pray. May oras talaga silang nagpipray. Ang Pilipino, ang problema, pag ang prayer inabot na ng 5 minutes, big deal na yan. Yung church service nga, pag inabot ng 3 oras, big deal na eh. Diba? Pero bakit nung time ni Jesus, maghapon siyang nag-share, wala namang. Diba? Walang big deal. Pero bakit ngayon? Napaka-big deal na. Bakit? Ginagawan tayo ng paraan ni Satanas para mailayo sa kamay ng Diyos. Yung technology natin, ginagamit ng kaaway, unti-unting nilalason yung ating mga isipan ng ating mga anak. Nakakalungkot na sa panahon natin, bihira sa mga kabataan ngayon, ang totoo na may paniniwala at paninindigan sa Diyos. Karamihan sa mga kabataan ngayon, walang Diyos na kinikilala. Diba? Karamihan sa mga tao ngayon ang kinikilalang Diyos, tama yung sabi ni Sister Glenda, kilala ka, respetado ka kung may pera ka. Pero habang wala kang pera, basura ka sa paningin nila. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Diba? You cannot serve between two masters. Lagi nating tatandaan yan, mga kapatid. Sabi ng Santiago 1 verse 19 to 20, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging listo kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Isa po sa alam ko na to sa psychology, isang segundo, ang tao ay yung diferensya ng kamatayan sa psychology, psychological aspect ng tao, isang segundo lang yung pagitan. Sa loob ng isang segundo, pag ang tao hindi niya nakontrol yung galit niya, makakapatay siya. At sa loob din ng isang segundo, kung kaya niyang pigilin yung sarili niya, makakapagligtas siya. Ganon din tayo. Kaya tama lang na mag-take a pause, take a break. Diba? Doon sa kung ano meron tayo. Lalo na kung pakiramdam natin Lord, teka, parang napapalayo na ako Diba? Take a break lang mga kapatid, take a break. Break lang, ibig sabihin, short period of time. Huwag naman yung baka yung break nyo isang buong araw na. Hindi na break yon, absent na yon. Di ba? Mahirap din, sa panahon natin ngayon, mahirap yung nasusobrahan sa pahinga.
Nakakalimutan na eh. Yung sobra sa pahinga ngayon, sumasakit lalo yung katawan. Kaysa yung nagtatrabaho ka araw-araw. Ganon din eh. Ganon din sa buhay nating Kristiyano. Pag ang Kristiyano nasobrahan sa pahinga, next year backslide na yan. Next year tatama rin na yan mag-church. Yun yung nakakalungkot. Tapos sasabihin niya sa'yo, Kristiyano siya. Diba? Yun yung nakakalungkot. Kaya hindi masamang tumigil muna tayo sandali, mag-break. Para mag-reflect, ayusin natin yung buhay natin. Lord, kausapin natin si Lord ng masinsinan. Lord, tama pa ba to? Diba? Naaayon pa ba sa'yo ito? Diba? Yun eh. Sa ministry. Sinabi na ng tawag dito? Sinabi na ng leader, bawal mag-boyfriend ng outsider. Kuya, akong makapagdadala niyan sa kanya sa paanan ng Lord. Wow, very good. At the end of the day, after 3 months, siya yung nadala doon sa labas. Tapos ngayon, magkikwento, Lord, ay kuya. Di ba? Mahal ko kasi kuya eh. Nako, mahal. Bakit? Hindi ba kaya magbigay ni Lord na ibang lalaki na hindi? Dapat ang pinagpipray mo yung hindi ka ilalayo sa sa presence ni Lord. Hindi ka ilalayo. Ay, hindi eh. Ikaw rin naman yung nasunod. O, ipagdusahan mo. Di ba? Tapos nung nandun na sa sitwasyon, ayaw pa rin kumawala. Mahal na mahal ko kuya. Eh, naku. Mamamatay ako pag lumabas ka nga sa nanay mo, wala kang kasama eh. Inunan lang yung kasama mo, tapos sasabihin mo, mamamatay ka pag wala siya. Di, parang sinabi mo na rin na mas mamamatay ka kaysa doon sa nanay mo. Na kung wala yung nanay mo, bakit? Yung boyfriend, yung girlfriend ba na yun, yung nagluwal sa'yo? Diba? Yun minsan yun yung mentality ng mundo eh. Diba? Mentality ng mundo. Which is, hindi yun yung standard ng Diyos. Hindi yun yung mentality ng Diyos. Diba? Kaya ang ending, failure, destruction, bagsak, lugmok. Lugmok na nga, ayaw pa ring aminin, ayaw pa ring lumapit at magbalik loob sa Diyos. Lugmok na. Nagmamataas pa rin. Diba? Yan yung nakakalungkot eh. Dahil sa sobrang distraction, sobrang distracted natin, di natin namamalayan, nagkakaroon na pala tayo ng galit sa puso natin. Diba? Tulad nga nun, sa ministry, ikaw na lang ng ikaw. Dapat nga maging masaya ka eh. Diba? Ministry ko to para kay Lord. Tulungan nyo ako kay hindi, okay lang. Basta ako kay Lord. Magmamap ako dito, okay lang. Pasipol-sipol ka pa nagmamap. Huwag mo nang pansinin kung may tumutulong sa'yo o hindi. Basta ikaw, nakapokus ka dun sa ginagawa mo para kay Lord. Kasi oras na nakapokus ka, teka, bakit parang ako na lang? Bakit parang ako lang lagi yung nagmamap? Ako lang lagi. Diba? Walang pinagkaiba yan eh. Diba? Walang pinagkaiba yan. Ito. Kaya imbis na magawa natin yung kalooban ng Diyos, nagiging self-centered tayo, nagiging self-righteous tayo. Diba? Yun nga eh. Hindi yan mag-grow kung hindi dahil sa akin. Wow. Mali na pag-iisip, kapatid. Diba? Kasi kung ganyan yung mentality natin, pwede tayong alisin ng Diyos dyan at palitan ka nung may mabuting kaisipan, may mabuting puso na maglingkod sa Kanya. Diba? Yun eh. Kaya, take a pause, take a break, and reflect. Stop muna tayo sandali. Okay? Next. Look. Yung una, stop.
Luke. Yung number 3, listen. Bigyan ko na kayo ng ano. Doon tayo sa number 2, Luke. Mary looked to Jesus. Si Mary tumingin kay Jesus pagdating niya doon sa bahay. Nakita niya ano yung importansya na dapat gawin niya, ano yung priority niya na dapat gawin para masunod niya, para makapaglingkod siya ng buong buo sa Panginoong Hesus. Amen? Nakita niya eh. So, ginawa niya, umupo, nakinig sa turo ng Panginoong Hesus. Diba? Nung nakita niya, nag-focus siya doon sa Panginoong Hesus, anong nangyari? Nakita niya yung bagay na dapat niyang gawin. Ito yung bagay na nakakalugod-lugod sa harapan ng Panginoong Hesus. Ito yung gagawin ko. Diba? Example. Sa mga kapatid nating pasintabi, sa mga kapatid nating nagda-diet. Mga kapatid nating nagda-diet, matagal nang nagsasabing mag-diet na mag-diet. Yan, si Sister Lisel na lang. Yan. Matagal nang nagsasabing magda-diet ng magda-diet, pero panay din ang luto ng masasarap na ulam. No choice din siya. Kakainin niya rin yung niluto niya. Di ba? Ganon. Bakit? Hindi siya nakapokus dun sa kung ano yung goal niya eh. Di ba? Ano ba yung goal mo? Magpapapayat ako. For healthy living. Di ba? Doon dapat, kaso hindi nga eh. Doon sa focus niya, nakita niya yung niluto niya, kinain niya rin. In the end, wala ding pinagbago. Pangalawang example. Yun, itong 4, nag-exercise. Diba? Yan, ganyan din yan, Sister Lisel. Bumili pa yan ng yung jumping rope. Ang daming mga biniling niyan. Nagsumba pa yan silang mag-ina. In the end, pagkatapos magsumba, kumain din. Saan ang focus? Sa goal. Ganon tayo minsan eh. Sa mga kabataan, mag-aaral ako magbubuti, magre-review ako mabuti para sa exam. Anong nangyari? Nag-update si mobile games, may bagong karakter. Tawan-tawa si Jarkel. Diba? That's the reality. Diba? Eto na lang. Eto na lang. Pagising sa umaga, anong unang gagawin natin? Magbabasa ako ng Biblia. Saan ang Biblia mo? Nasa cellphone. Kaso may nag-pop up sa cellphone ngayon na notification ng Facebook. Mas inuna mo pa si Facebook kaysa kay Bible. Tama hindi? That's the reality. The technology ay ginagamit ng kaaway para agawin tayo. Hindi tayo nagiging maingat. Sino nang nakagamit ng ChatGPT? Ngayon, di ba? OpenAI, DeepSeek, yung mga AI na subukan nyo magtanong sa AI kung anong gagawin sa Kristiyano para makalimot siya sa Panginoon. Tuturuan niya kayo. Ganon katindi ang technology ngayon. Yung technology nga, alam pa eh. Tapos tayong mga Kristiyano, hindi natin napapansin na yung ginagawa natin, nagpapalayo na pala sa Panginoong Hesus. Bakit? Hindi na tayo nakapokus doon sa kung ano yung goal natin. Di ba? Ano sabi ni Pablo? Di ba? Let's run the race. Mag-focus tayo doon sa gantimpala na nandun sa dulo. Di ba? Yun eh. Sad to say, sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano nakaasa sa online church. Wala namang sakit, pero nag-o-online church. Wala namang trabaho pag linggo, pero nakakalungkot, di ba? Tinesting na tayo eh. Yung mundo, tinesting na kung hanggang saan yung kayang gawin ng Kristiyano pagdating sa paglilingkod. Tinesting na tayo, mga kapatid. Kailan? Nung panahon ng pandemic. Gumawa sila ng virus. Para Para patigilin yung tao sa paggalaw. Pati ang church service yung buhay ng Kristiyano na testing. Kaya nga pagbalik marami ng Kristiyanong hindi nakabalik.
Nakakalungkot. Di ba? Yun yung nakakalungkot bilang Kristiyano. Bakit? Hindi tayo nakapokus, hindi tayo nakatingin sa kung sino si Kristo sa buhay natin. Sa kung ano yung kayang gawin ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Bagkus nakapokus tayo sa sarili natin. Ginagawa ko to para kay Kristo. Yeah. Pero kung hindi tama yung nilalaman ng puso mo, in the long run, mawawala tayo sa focus. Di ba? Yun na lang eh. May kilala nga ako eh. Hindi kayo ah. Hindi kayo. May kilala ako. Nag-jogging. Nag-jogging din. Diyan yata. Oh, diyan nga din, pababa. Nag-jogging sila, mga kapatid. Ang tawag dito? Ang finish line nila, doon sa may doon sa may, ano na nga to? Ano na nga yung doon? Doon sa may San Isidro, ano na nga yung Ultra Mega. Yun, doon yung nila, finishing line nila. Eh kaso sa may Save More, may nadaanan It-All-You-Can. Sira. Sira ang jogging. Sira ang diet. Di ba? Hindi yung focus nila, yung finish line eh. Di ba? Kung ano yung nakikita nila sa gilid, yun yung nila. Masyado nilang in-entertain yung mga bagay sa gilid-gilid. Oh, in the long run, wala. Hindi sila nakarating ng Ultra Mega. Hanggang doon lang sila sa Save More. Di ba? Yun eh. Tingnan natin yung price doon sa dulo. Huwag nating tingnan yung mga price, yung mga freebies dito sa gilid. Freebies yan eh. Ngayon, kung ikaw naman yung freebies, lahat ng freebies gusto mong tikman, paano tayo matututo? Paano tayo makakapinis doon sa race? Ha? Ang buhay natin sa mundo bilang Kristiyano ay It's a race. Bakit? Race talaga. Si Satan, triple time na, nagkumikilos para agawin tayo, para agawin yung tao sa kamay ng Panginoong Hesus. Diba? And yet, yung Kristiyano, chill pa rin, jogging pa rin. Yung kalaban mo, sprinter, ikaw jogging pa rin. Diba? Hanggang sa hindi mo napansin, wala na. Nasa mundo na rin tayo. Naakala natin, nasa Diyos pa rin tayo. Hebrews chapter 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya, nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Di ba? Huwag daw nating alisin o ituon daw natin yung ating paningin doon kay Jesus. Ituon natin yung ating paningin doon sa price. Bakit? Pagdating natin sa langit, nandun yung reward. Amen? Ay lahat naman kaya ito yung ngayon nakakalungkot eh. Ngayon, pag tinanong mo yung tao, sinong gustong pumunta sa langit? Lahat gusto. Okay, punta tayo sa church. Walang pupunta. Diba? That's the sad reality. Ha? Kaya bilang Kristiyano, ay lagi ko sinasabi, bilang Kristiyano, magpakatotoo na tayo. Diba? Magpakatotoo na tayo. Bakit? Yung ibang bansa nga eh. Awan ko kung nabalitaan nyo na. Sa New South Wales, alam ko, New South Wales, Australia yun eh. Mayroon na silang batas na bawal mong ipag-pray yung kaibigan mo or sino man within the community na membro ng LGBT. Diba? Kahit pa gusto niya, yung meron siyang, kumbaga, struggle na siya doon sa kanyang identity, gender identity, kahit na siya mismo yung mag-request sa'yo na pag-pray mo siya or magbigay ka ng advice para sa kanya, bawal na. Criminal offense na yun sa kanila ngayon. Yan yung isang way ng kaaway. Nililimitahan niya na yung mga Kristiyano na gawin yung mga bagay para para makapanghikayat.
Di ba? O sa mga kabataan natin, sino pa yung nagjo-join sa sa mga rally nung Rainbow? Meron ba? Wag naman sana, nakakalungkot. Kristiyano tayo pero kasama tayo doon sa sa Rainbow Rally. Ha? Magpakatotoo tayo bilang Kristiyano. Sabi, look unto Jesus, the author of our faith. Yung pananampalataya natin, kanino ba nag-umula? Kanino ba nag-umpisa? Di ba kay Jesus? Amen? So, doon tayo tumingin. Di ba? Yun eh. Doon tayo tumingin. Huwag na tayong tumingin sa kung kani-kanino pa. Minsan, isa pang problema sa mga Kristiyano. May mga Kristiyano na nakapokus sila doon sa leader nila. Hindi kay Jesus. Yun yung nakakalungkot. Kaya pag nag-fail yung kanilang leader, yung member, paralyzed. Bakit? Yun yung iniidolo yun yung tinitingnan ng member eh. Di ba? O, nandun tayo, pwede natin silang sundan, paniwalaan. Pero wag tayong mag-focus doon. Bakit? Tao lang sila eh. Instrumento lang sila ng Diyos. Oras na mag-fail yan at doon tayo nakapokus sa kanila, pati ikaw maapektuhan. Pero kung kay Jesus tayo nakapokus, di ba? Kay Kristo ka nakatuon, yung paningin mo, yung pananampalataya mo. Mag-fail man yung leader mo, nakatayo ka pa rin, buo pa rin yung pananampalataya at paglilingkod mo sa Diyos. Right? Yun yung nakakalungkot. Share ko sa inyo based on my experience. Nung nasa Nueva Ecija ako, siyempre, ang tunay na Kristiyano, kahit saan yan mapunta, maghahanap yan ng church. Amen? Kaya nga nandito sila Pastor Ed Sister, Hindi nandun ako, 6 months ako nagtrabaho sa Gapan, Nueva Ecija. Hindi nandun ako. Pag Sunday, pag ang time ko ay closing ng mall, di nakakapag-church ako. Sa loob ng 6 months ko doon, may na-observe ako. May isang church member na pagdating ng start ng service, nandun siya sa loob. Pero, pero, pag nag-start na mag-preach yung pastora, lumalabas na siya ng church. Nandun siya sa may hagdan, doon siya naghihintay. Nihintay niya na matapos yung service, saka lang ulit siya aakyat pagdating ng closing prayer. What's the reason? Diba? Siyempre, nag-church lang ako Tapos siyempre, nung nagkatagalan na, may mga nakakwentuhan na, diba? May nakakwentuhan ng mga doon ko nalaman na may between the pastor and the member. Diba? Which is yun yung nakakalungkot. Diba? Yun yung nakakalungkot Makikita ka pag start ng service, tapos pag nag-preach na yung pastor Diba? Sa akin, parang isang pambabastos na rin yun kasi. Diba? Kung meron mang sabihin natin na, sige, given, nagkamali yung pastor. Diba? Yun yung nagiging problema. Pag ang tao nakapokus dun sa leader, nagkamali yung pastor, hindi mo pala kayang gawin yung sinasabi mo. Diba? Yun yung nakakalungkot. Kasi dun siya nakatingin. Dahil sa failure ng pastor, pati siya nag-fail. Hindi niya, kumbaga, nawala na siya ngayon ng tiwala, nawala na siya ng respeto. At ang problema pa nun, sa ginagawa niya, hindi niya alam, nagkasala na siya. Di ba? Siyempre, kahit nasabihin natin na, lalabas, makakapagsalita siya ng hindi maganda dun sa pastor. Tao lang din siya Kagaya din ng pastor, tao lang din. Di ba? Kung napagsabihan man siya ng pastor dahil dun sa ginagawa niya, tama lang yun.
Bilang Kristiyano, may karapatan yung pastor na i-correct tayo. Di ba? Pero dapat bilang Kristiyano, tanggapin mo yung correction. Tanggapin mo yung teacher nga, di ba, tino-correct tayo ng teacher? Yung nanay nga, kino-correct tayo ng nanay natin eh. Di ba? Ganun yun eh. Tanggapin natin yung correction. Tanggapin natin ng maluwag para hindi tayo mahulog doon sa pagkakasala. Di ba? Mangyayari lang yun kung ikaw nakatuon, yung nakapokus ka, nakatingin ka kay Kristo. Hindi ka nakatingin sa kung ano yung leader mo. Diba? Kasi yun nga eh. Tao lang din siya eh. Pag nag-fail siya, magpipail ka din. Amen? Kaya bilang Kristiyano, i-focus natin yung puso't isip natin sa Panginoong Hesus. Para ano? Yun nga, para hindi tayo ma-frustrate, para hindi tayo ma-distract. Nakapokus lang tayo. Sa pagtingin natin sa Panginoong Hesus, tingnan din natin yung sarili natin. Tingnan natin yung sarili natin. Di ba? Ano ba yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoong Hesus? At doon mo marirealize kung ano yung halaga na meron ka sa harapan ng Panginoong Hesus. Kasi bakit? Sa Kanya ka nakapokus eh. Para hindi tayo mataniman ni Satanas ng pride, galit, inggit. Huwag natin bigyan ng pagkakataon si Satanas na taniman tayo noon. Basta mag-focus lang tayo kay Jesus. Diba? Romans 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Diba? Huwag daw tayo makiayon. So kung huwag tayo makiayon, ibig sabihin, i-focus natin yung ating utak at yung ating sarili, yung ating pag-iisip sa Panginoong Hesus. Focus natin sa Kanya. Kasi kung nakapokus tayo sa mundo na tayo, hindi na tayo sa Diyos. Diba? Tingnan nyo yung mga unbeliever. Pagmasdan natin yung mga sinasabi, yung mga bukang bibig ng mga unbeliever. More on worldly. Diba? More on material things. Pero ano ang sa Panginoon? Anong sinasabi? Ang kaharian ng Diyos lagi ang unahin natin. Di ba? Bakit? Sino ba yung pinaglilingkuran natin? Di ba Diyos? Kanino ba tayo Kaya nga hindi tayo pwedeng mag-serve sa dalawang master. Kaya nga sabi, di ba? Mamahalin yung isa, kaiinisan yung isa. Di ba? Huwag tayong mag-focus sa mundo. Bakit? Hindi naman tayo taga rito eh. Mag-focus tayo dun sa mga heavenly, eternal things, not on earthly things. Bakit? Ano lang naman tayo dito eh. Turista lang naman tayo dito. Amen? Parang ayaw nyo ah. Parang ayaw nyo. Sino dito ang turista ng mundong ito? Focus on eternal things. Kalawang Korinto, chapter 4, verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang bagay na hindi nakikita. Malinaw. Di ba? Malinaw. Sabi kanina ni Sister Glenda, di ba? Yung pagbibigay natin sa Diyos, hindi naman kalugihan sa atin, sa totoo lang. Pero bakit ang hirap-hirap gawin ng isang tao kahit na Kristiyano? Bakit? Kasi nga distracted nga eh. Lagi nating iniisip, lagi nating nilalagay sa isipan natin, 10% para sa Diyos. Ang laki, di ba? Pero eto, sasabihin ko sa inyo, nakita mo yung 10% na para sa Diyos?
Pero yung 32% na para sa gobyerno, hindi mo nakita. Ha? As an empleyado, 32% ng sahod mo kinakaltasan ng tax. And yet, yung 10% para sa Diyos, nagre-reklamo tayo. Di ba? Ay, yung 32% sa gobyerno, hindi ka naman mabibigyan ng buhay nun, kung tutuusin. Pero yung 10% na binibigay mo sa Diyos, extended pa yung buhay mo. Sumasagana pa yung buhay mo. Diba? Yun eh. Kaya sabi, baguhin daw natin yung pag-iisip natin. Ituon natin sa makalangit na mga bagay. Sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Kasi nga yung mga bagay na nakikita natin, lahat yan, di ba? Mawawala. Lahat yan magpipaid. Diba? Sa technology na lang. Oh. Every 3 months, yung cellphone, every 3 months, may nilalabas na bago. So yung binili mo ngayon na 30,000, after 3 months, 20,000 na lang yan. Di ba? Yun eh. Pero kung tayo, nakapokus tayo doon sa earthly things, sa paanong paraan, yung pagsaserve natin sa Diyos, yung mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos, doon tayo mag-focus at tumingin tayo sa Diyos. Di ba? In the end, may reward tayo pagdating sa langit. Sabi ko kanina, sino dito yung turista dito? Bakit? We are a citizens of heaven. Tandaan natin yan bilang Kristiyano. Ha? Sino dito ang Kristiyano? Taas ang kamay. Okay. Maliwanag Bakit ko tinatanong? Baka kasi meron dito Jehovah Witnesses. Ang Jehovah Witnesses, taga dito lang sila sa lupa. Hindi sila citizen ng heaven. Kaya kung gusto nyong lumipat sa dito lang, magstay dito, mag-Jehovah kayo. Diba? Pero kung gusto nyo ng langit, mag-Kristiyano kayo na totoo. Amen? Sabi ng Philippians 3 verse 20, 21, Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng mga katawang maluwalhati. Ha? Baka sinasabi, hindi totoo yung langit. Basahin natin yung Bible. Ha? Baka iniisip nyo, hindi, kay Kuya Nat lang yan. Kay Brother Nat lang na sinasabi yan para lang makapag-ano. Basahin natin yung Bible. Diba? Binigyan tayo ng karunungan, binigyan tayo ng kalayaan na makapagbasa ng Bible habang malaya pa tayo dito sa mundo. Kasi oras na maghari ang Antikristo, hindi na tayo makakapagbasa ng Biblia, hindi na tayo makakapag-church service. Baka nga pati pag-pray natin, lilimitahan na rin eh. Kaya habang meron tayong pagkakataon, maging totoo tayo, seryoso tayo, basahin natin. Lahat ng bagay na nakalulugod sa Panginoong Hesus, gawin na natin. Diba? Huwag nating hayaan. Diba? Baka masakit kasi yung isa sa pinakamasakit na bagay, sabi nga, sino ba yung nagsabi? Kalimutan ko yung author. Isa sa pinakamasakit na bagay, dumating yung rapture pero yung kasamahan mo sa church na iwan. Yun yung isang pinakamasakit na bagay bilang Kristiyano. Parehas tayong Kristiyano, parehas kayong Kristiyano, pero at the end of, pagdating ng rapture, naiwan siya. Or ikaw yung naiwan. Bakit? Hindi tayo naging totoo sa ating paglilingkod sa Diyos. Diba? Binigyan tayo ng kalayaan na pumili. At yung kalayaan na yun, gamitin natin kung ano yung makalulugod sa Diyos. Look unto Jesus. Yun eh. Tumingin tayo kay Jesus. Walang iba. Kasi doon naman tayo papunta eh. Diba? Doon tayo papunta. Kaya wag nating sayangin yung pagkakataon na meron tayo. Ha?
na nakilala natin si Jesus, huwag natin nang sayangin. Kaso ang problema, maraming Kristiyano ngayon, sa tinagal-tagal na, kasi since birth, yun na yung naririnig, hanggang umabot na ng 60, tinamad na. Bata pa lang ako, sinasabi na yan na darating na si Jesus. Matanda na ako ngayon, hindi pa rin dumarating. Anong sabi, ang paalala ni Paul, di ba? Ang magtiis hanggang wakas ay siya ang maliligtas. Di ba? Isa sa kailangan nating gawin ay patience. Bilang Kristiyano. Huwag tayong magmadali. Gaya ng panalangin natin. Kaso karamihan ngayon gusto pag nag-pray instant. Lord, gusto ko ng ganito. Mamaya nandyan na sa tabi mo. Walang ganun. Walang magic na ganun. Kailangan sa buhay natin bilang Kristiyano, buhay spiritual, kailangan natin pinaghihirapan. Kailangan din natin ng sakripisyo. Yung pag-aaral na nga lang, kailangan ng sakripisyo Buhay spiritual pa kaya? Di ba? Simula bago mag-kinder 1, preparatory. Simula pag preparatory, hanggang graduate ng college, ng high school, ng trabaho, hatid sundo ka ng nanay mo at tatay mo. Sakripisyo nila yun. Tapos in the end, nung nagkatrabaho ka, kinalimutan mo na sila. Sakripisyo yun. Tapos sasabihin mo, di ba? Yan yung nakakalungkot. Sana naman walang ganong kabataan sa atin dito sa church. Di ba? Kasi number 1 na tinuro sa atin bilang mga kabataan, bilang mga Kristiyano, igalang daw natin yung ating mga magulang. Diba? Kung gusto nating humaba yung buhay natin, igalang natin yung ating mga magulang. Yun yung kabilin-bilinan. At may kasunod na pangako. Diba? Kung paano silang nagsakripisyo sa atin, nung tayo'y maliit, pag sila tumanda, magsakripisyo rin tayo para sa kanila. Diba? Magbigay din tayo ng kumbaga, ng panahon para sa kanila. Bakit? Sa pamamagitan nun, mapapapurihan din natin yung Panginoong Hesus. Kaya nga sa panahon natin ngayon, makikilala mo talaga kung sino yung taong may Kristo sa puso. Makikilala mo yung taong may Kristo sa puso, yung sabihin natin yung mananampalataya talaga. Makikilala mo yan sa kung paano magsalita, kung paano kumilos. Doon pa lang sa dalawang bagay na yun, makikilala mo na Lalo't higit, lalo't higit, makikilala mo yung isang tunay na Kristiyano pagdating sa pera. Doon mo makikilala ang isang tunay na Kristiyano pagdating sa pera. Pag isang tao nakangiti kahit walang pera, Kristiyano, totoong Kristiyano yan. Pero pag ang tao galit pag walang pera. Pag walang pera, kalungkot. Pag ang tao galit pag walang pera, naku po, ipag-pray mo na yan. Pag-pray na. Delikado na yan. Damay-damay na yan. Pag ganyan. Yan yung bagong sakit ngayon Paralyze. Paralyzed. Pero yun din yung dahilan kung bakit maraming mga tao ang ayaw pumunta sa church. Alam niyo kung bakit? Kasi daw, yung church ginagawa daw business ng mga pastor. Nagiging business daw. Kasi bakit? Dahil dun sa tithes and offering. Ibig sabihin, hindi ka nakapokus kay Jesus, hindi ka nakapokus doon sa tinuturo ni Jesus. Doon ka nakapokus sa kung ano yung binibigay mo yung ano yung binibigay mo. Hindi ka nagbibigay para kay Jesus kundi kung ano yung binibigay mo lang. Kaya pag nagkikwentuhan nga kami ni Sister Lesel sabi ko sa kanya, ako, mentality ko,
Oras na lumabas sa kamay ko, yung ibinigay ko para sa church, ibinigay ko para sa tao, wala na akong pakialam kung saan niya gagamitin yun. Sabi ko, dapat ganun ka rin. Bakit? Wala na tayong pakialam. Hindi na natin responsibilidad kung sa tama or sa mali niya ginamit yung perang ibinigay natin. Basta ang ginawa natin, sinunod natin yung kalooban ng Diyos, hinipo tayo ng Diyos na mag-extend tayo ng tulong sa kanila, then go. After that, wala na tayong pakialam kung saan nila gagamitin. Pero oras na malaman mo na ganun niya, binigyan din tayo ng karunungan to stop. Di ba? Bakit mo susuportahan yung isang tao doon sa bagay na ginagawa niya kung yun ay mali at magpapasama sa kanya? Di bali na maging madamot tayo. Kaysa naman ilugmok natin yung tao sa pagkakasala. Di ba? Yun eh. Huwag tayong nakapokus. Yun nga eh. Huwag tayong nakapokus dun sa kung ano yung ginagawa natin. Mag-focus tayo kung para kanino yung ginagawa natin. Bakit mo ginawa yun? Para mapupurihan si Jesus, para mapupurihan yung Diyos. Doon ka mag-focus. Huwag ka mag-focus dun sa, eto, ibibigay ko sa ito. Tapos sabay selfie kayo. Sabay post. Oh. Blessed to be a blessing. Wow. 1 kilong bigas with, isang sardinas at isang noodles. At 3 3-in-1 na kape. Tapos may pangalan pa. Courtesy of. Naging politiko ka na ngayon. Diba? Mag-focus tayo. Tumingin tayo sa kung para kanino yung ginagawa natin. Tumingin tayo kay Jesus. Next, 3. Listen. Diba? Stop, look, and listen. Listen, makinig. Si Maria ay naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Di ba? Ano yung purpose niya? Bakit siya naupo? Para makinig. Hindi siya naupo para makipagkwentuhan kay Lord. Lord, ito yung ginawa ko nung wala ka pa. Lord, ito yung ginagawa ko habang bilang tagasunod mo, ito yung ginagawa ko. Naglilinis ako ng church. Pinupunasan ko yung mga salamin, pinupunasan ko yung mga upuan. Hindi ganun si Maria. Bakit? Pag ganun yung mentality natin, yun nga, nagiging self-righteous tayo, inaangat natin yung sarili natin. Bakit? Mayroon ng pride sa puso natin. Diba? Kaya mangyayari, pag hindi ako naglinis dyan, ay marumi ang church na yan. Bakit? Ikaw lang ba yung pwedeng utusan ni Lord para maglinis? Diba? Yun eh. Huwag tayo maging self-righteous. Self-righteous, kandidato lang yun. Huwag tayo maging kandidato. Bilang Kristiyano, ano dapat tayo? Distansya tayo pagdating sa mga kandidato. Kasi, bakit? Magkakaroon ng problema yung pananampalataya mo at paglilingkod mo pagdating doon. Umagwat tayo, mga kapatid. Listen to God's word. Importante yung pakikinig. Di ba? Saan ba nag-umpisa yung pananampalataya natin? Di ba? Sa pakikinig. Amen? Sa mga bata, kung ayaw nating mapahamak tayo, makinig tayo sa ating mga magulang. Di ba? Makinig tayo. Putulin na natin yung wait lang. Putulin na. Di ba? Kasi yung wait lang po, wait lang wait lang de. Diba? Sa loob ng 3 segundo niyan, nakakalimutan na yan, wait lang na yan. Kaya yung wait lang, hanggang sa nainis na yung nanay mo doon sa kusina, wait lang din yung lumipad na kaldero. Diba? Sabi ng Gano'ng ka-importante yung pakikinig, ha? Sabi ng Kawikaan, chapter 4, verse 20 to 21. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag mong pabayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim.
Di ba? Kaya sabi ko dito nung wala din sila pastor, nung binilinan din ako ni pastor na ako yung mag-share sa Bible study ng mga magulang. Sabi ko sa mga magulang, pwede po bang wag na wag niyong mumurahin yung mga anak niyo? Tahimik. Tahimik yung mga, parang sabi nila may dumaan daw na anghel, tahimik, walang nagsasalita. Sabi ko, bakit? Bakit po? Sabi ko gano'n. Kasi, kung ano yung sinasabi mo sa anak mo, yun din yung lalabas at tatanim sa kanya. At doon mo siya binibuild. Kung yung anak mo, pinalaki mo sa mura, lalaki din niya na puro mura. Diba? Meron na tayong minanang kasalanan Ipapasa pa natin sa mga anak natin, mga magulang dito. Ipapasa pa ba natin? Putulin na natin. Diba? Kristiyano na tayo Binago na tayo ni Kristo. Diba? Amen po ba? Sabi ko sa kanila, noon, sabi ko, nakaranas ako na pag pinagalitan ka ng teacher, wag na wag ka magsusumbong sa nanay mo kasi pagagalitan ka rin. Ay ngayon, pag pinagalitan ni teacher yung anak at nagsumbong yung anak, patay ngayon si teacher. Ipapatulpo pa si teacher. Nawala na ng lisensya si teacher. Which is nakakalungkot. Kaya yung teacher, wala nang gana magturo. Wala nang bahala kayo dyan, matuto kayo kaya hindi. Basta ako, sumusweldo kayo. Diba? Yun yung nakakalungkot. Diba? Bakit? Tayo din mismo yung sumira Tayo rin yung naging dahilan Diba? Sana naman walang mga magulang na ganun dito sa atin. Sa Hosea, no? Sana walang ganun. Kasi nakakalungkot. Nagasgasan lang yung anak, ayan na. Inaway na lahat ng magulang. Ba? Hindi mo na nagtanong kung ano ba yung nangyari. Mamaya kasalanan pa nung anak niya. Nang away na siya, di mas lalo nang naging malaking problema. Di ba? Kaya napakahalaga ng pakikinig Ha? Stop, tumigil, tumingin, at makinig sa kung ano yung sasabihin nila. Bigyan rin natin sila ng pagkakataon na mag-explain. Sa buhay natin bilang Kristiyano, napakahalaga ng pakikinig. Di ba? Napakahalaga. Sabi nga, di ba, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Di ba? Mamaya kasi, baka sa sobrang kabisihan natin, kagaya ni Marta, sobrang kabisihan na natin, akala natin, yung boses na naririnig natin, para pala, si Jesus pa pala. Yung pala, si Lucifer na. Bakit? Si Lucifer pwedeng manggaya ng kahit sino para lang makapandaya. Di ba? Bakit? Siya nga yung hari ng mga mandaraya Di ba? Yun Kaya bilang Kristiyano, napakahalaga ng pakikinig natin. Pakikinig. Kaya nga yung ginawa ni Maria, umupo siya, nakinig siya. Umupo siya sa paanan ng Panginoong Hesus. Nakinig sa sinasabi ng Panginoong Hesus. At syempre, pinagninilay-nilayan niya rin yun. Di ba? Kaya nga tayo may Bible Kaya nga tayo may quiet time Di ba? Na dapat doon tayo, ikaw at si Lord lang yung nag-uusap. Kaya tayo mayroong quiet time. Kaso, ang problema, baka hindi na natin nagagawa yung quiet time natin. Which is nakakalungkot. Hindi na tayo makapag-devotion. Bakit? Busy na tayo Sobrang kabisihan natin. Di ba? May atake kami mamaya, kaya dapat mamaya na yung devotion. May atake pa kami. Yun May lakad pa kami. May Mount Parawagan pa kami, espadang bato. Pag espadang bato, pag Mount Parawagan, ang aga magising. Pero pag devotion, pag linggo, tanghali na nagigising. Hello? Diba?
Ang problema pa nito, pag sa mga lakad, pag sa makamundong bagay, ang aga, hindi na nga natutulog eh. Di ba? Hindi makatulog sa sobrang excitement. Pero pagdating ng linggo, ang hirap gisingin. Galit na yung nanay, hindi pa rin bumabangon. Bahala kayo dyan. Kakalungkot. Di ba? Romans 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ganon ka-importante yung pakikinig, mga kapatid. Di ba? Kaya ayun nga, mga kabataan, kung gusto nyong humaba ang inyong buhay, di ba? Makinig tayo sa sinasabi ng ating mga magulang. Binigyan tayo ng karunungan para makinig at unawain at intindihin. Gamitin natin, gawin natin. Bakit? Pag lumaki ka bang maayos? Di ba? Pag lumaki ka ba na, kaya nga sabi ko nga sa inyo makikilala nyo yung makikilala natin yung totoong Kristiyano Unang-una sa pananalita, pangalawa sa pagkilos. Diba? Makikilala yun. Lalo na yung mga kabataang Kristiyano ngayon, makikilala mo talaga kung siya ay totoong Kristiyano na may Kristo sa puso. Kasi siya mismo alam niya kung paano niya kontrolin yung sarili niya. Bakit? Nakikinig siya sa sinasabi ng nanay niya, sa sinasabi ng Diyos, sa nababasa niya. Yun Ang mahirap doon kasi, pag yun nga, nakikinig lang, pasok dito, labas dito. Kaya parang wala namang nagbago. Wala talagang magbabago. Kung pasok dito, labas din dito. Yun yung nakakalungkot ng Kristiyano. Di ba? At in the end, problema pa tayo ng magulang natin. Problema tayo ng magulang natin. Yung magulang natin, frustrated na. Bakit? Bakit yung anak ko ganito? Diba? Yun Naging problema pa tayo ng magulang. Kasi, bakit? Hindi marunong makinig Hindi marunong makinig sa kung ano yung sinasabi na dapat. Ayaw makinig sa aral. Gusto ay sarili yung sinusunod. Nung napariwara yung buhay, sisisihin yung magulang. Diba? Yun yung takbo ng mundo natin ngayon Kaya nga mga kabataan na nandirito ngayon, eto, i-share ko sa inyo yung sinasabi ko lagi sa mga anak ko. Wag na wag niyong gagawan, wag na wag kayong gagawa ng isang bagay na ikahihiya ng mga magulang niyo. Bakit? Isang napakasakit na bagay sa isang magulang, yung bagay na gagawin mo na mapapahiya siya. Yun yung iingatan nyo. Kaya magkaroon tayo ng care dun sa mga ginagawa natin, dun sa mga action natin. Bakit? Yung mundo nakatingin sa atin. Ang tingin nila sa atin, hindi tayo makabasag pinggan. Kristiyano ka, pero bakit ganyan ka? Hindi ka ba tinuturuan ng magulang mo? Ang balik sa magulang pa rin. Pero yet, yung magulang hindi naman nagkulang sa papaalala. Di ba? Yun Hindi nagkulang yung magulang sa pagpapaalala. Pero bakit? Hindi marunong makinig. Di ba? Lagi nating unahin kung ano kung meron tayong kung tayo marunong makinig, nandun tayo na lagi nating inuuna yung kalooban ng Panginoon. Diba? Iniisip natin na yung mga action natin, eto ba makapagbibigay ng glory? O makapagpapasama sa akin? Ganun yun Hindi lang tayo yung mapapasama sa action natin. Alam ba natin yon? Hindi lang tayo yung mapapasama. Higit na tatamaan nun si Lord. Bakit? Sasabihin, Kristiyano ka Kristiyano ka pala, bakit ganyan ka? Di ba? Yun
John 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Malinaw. Diba? Yun eh. Meron mga bata ngayon eh. May mga bata ngayon. Yun nga, yung parang wala nang kinakatakutan. Bakit? Hindi nga marunong makinig. Ay noon, pag may bisita sa bahay, pag tiningnan ka ng unang tingin, patalim ng patalim yung tingin. Pag ang tingin nun, halos lumawa na yung mata at hindi ka pa rin natitinag sa inuupuan mo. Pag alis ng bisita, yari ka. Ngayon, luwa na yung mata, labas na yung litid, ay wala pa rin. Diba? Anong klaseng Kristiyano tayo pag ano? Tapos, linggo-linggo tayo umattend ng ng Children's Church. Pero, diba? Sinabihan ka na huwag mong gagawin yan, ha? Wala lang, tuloy-tuloy pa rin. Diba? Mga kabataan, huwag nating aalisin yung pandinig natin sa ating mga magulang. Dahil sila yung magulang natin dito sa lupa. At yung mga magulang naman natin, may lolo't lola pa tayo, di ba? May mga instrumento sila ng Diyos eh. At higit sa lahat, bilang Kristiyano, huwag nating aalisin yung pakikinig natin sa boses ng Diyos. Kaya nga, kung dumadaan tayo sa frustration o sa anumang mga bagay, huwag tayo mahiyang lumapit doon sa mga taong alam natin na pinagkakatiwalaan natin sa loob ng church na pinagkakatiwalaan natin at alam natin na makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Diba? Yun eh. Yun yung purpose natin. Kaya nga, di ba, sabi, magpalakasan tayo. Hindi ibig sabihin na magpayabangan tayo, yung palakasan na magpayabangan. Hindi. Magpalakasan, magtulungan tayo na palakasin yung bawat isa. Kasi may mga times na hindi pantay-pantay yung lagablab ng apoy ng pananampalataya na meron tayo. Di ba? Yun eh. Not even on this church, most of the time, outside the church, makikilala tayo, magagamit natin yung pagiging Kristiyano natin. Malaking tulong yun para ma-share natin yung salita ng Diyos. Share ko sa inyo. Meron akong isang katrabaho. Sabi niya, Christian siya, pero matagal na siyang hindi nakakapag-church. Isang bagay yun eh. Isang bagay yun. Na pag ang isang Kristiyano tumigil sa paglilingkod, babagsakan ng maraming pagsubok. Frustration, nagiging, tawag dito, parang nagiging na siya. Tinanong ko siya, isang beses. Tapos yun nga, nag-open up siya. Sabi ko sa kanya, ang Diyos nandyan lang yan. Hindi ka niyan iniiwan. Lagi siyang may paalala sa'yo. Huwag matigas yung ulo mo. Pakinggan mo yung sinasabi niya. Diba? Yun yung problema sa atin bilang mga Kristiyano. Nagiging matigas, nagiging bingi tayo. Nagbibingi-bingihan tayo dun sa sinasabi ng Diyos sa atin. Na anak, huwag yan. Anak, halika rito. Alisin mo. Alisin natin sa puso natin yung yung pride. Yun lang naman yung problema natin eh. Lagi natin problema doon. Yun yung hindrance doon sa relationship natin between the Lord, yung pride. Kasi hanggat nandun yung pride, haharangan tayo niyan para lumapit tayo ng buo sa Diyos. Hindi natin maririnig yung boses ng Diyos. Bakit? Nangingibabaw yung pride, ayaw kong lumapit, ganto. Bakit? Tiningnan ba ng Diyos yung karumihan na meron ka nung tinawag ka? Di ba hindi? Doon ba sa pagkakalugmok mo nung tinawag ka ng Diyos, tiningnan niya ba yan? Ay, ayoko sa'yo, marumi ka. May ganun ba? Di ba hindi naman? Tinawag ka ng Diyos sa kung ano ka. Bakit? May purpose siya para sa'yo. Yun eh. Kaya wag nating isantabi yung pakikinig. Wag nating
gawing bingi yung sarili natin doon sa boses ng Diyos. Kasi oras na maging bingi tayo, malaking problema yan. Maging bingi tayo sa boses ng Diyos. Yung Diyos laging nandyan, handang umalalay sa atin. Diba? Handang umalalay. Tinatawag tayong lagi. Ikaw lang, tayo lang, kung paano tayo mag-respond doon sa pagtawag ng Diyos sa atin. Diba? Kaya nga, stop, look, and listen. Doon sa tatlo na yon, how do we react? Diba? How do we react kung paano tayo tinawag ng Diyos? Mamaya, tinatawag ka na pala. Ayaw mo lang talagang gawin. Ayaw mong gawin. Ikaw na yung may problema. Ha? Tapos sasabihin mo, ba't parang ang layo-layo ko na sa Diyos? Sino may kasalanan? Ang tanong, in the first place, ikaw yung may gawa. Di ba? Alam nga naman sisihin mo si Lord. Si Lord kasi inilayo ako doon sa mga friend ko na mga Sinisi mo ba si Lord? Kaya ka nga nilayo doon kasi magkakaproblema ka nga sa bandang huli. Di ba? Yun eh. Sa ating kapanahunan, lahat tayo, aminin man natin hindi, lahat tayo busy. Di ba? Busy tayo sa mga bagay-bagay. Bakit? Kasi nga, minsan, mas nagiging priority natin yung standard ng mundo kaysa sa standard ng Panginoong Hesus. Sa standard ng Biblia. Di ba? Yun eh. Pero dapat bilang Kristiyano, huwag nating kakalimutan, ano ba yung pinakamahalaga? Ano ba yung higit na priority? Ano ba yung pinakamahalagang standard na dapat nating sundin? Standard ba ng mundo? O standard ng Diyos? Pag standard ng mundo, kailangan may pera ka. Di ba? Kailangan gwapo ka. Ngayon, ang batayan ng gwapo ngayon, maputi. Pag maputi ka, gwapo ka na. Di ba? Bakit? Hindi yun, anong pamantayan ng Diyos? Di ba? May malinis kang puso. Yun lang. Kasi kung may malinis kang puso, susunod ka kung saan, ano yung nais ng Diyos at naipagawa sa'yo. Di ba? Sa sobrang kabisihan ng tao, yun nga. Kasi standard ng mundo yung iniisip. Nakakalimutan niya teka, afterlife meron pa pala. May judgment pa pala na mangyayari sa akin. Diba? Isang malungkot na nabasa ko, diba? Sabi ng isang preacher, totoo, kilala tayo ng mundo. Kaso, hindi naman tayo kilala ni Kristo. Nakakalungkot. Diba? Kilala tayo ng buong mundo. Sikat tayo. Pero in the end, afterlife, hindi naman pala tayo kilala ni Kristo. Saan tayo? Sa impyerno. Diba? Yun eh. Yung distraction, yung frustration, yung kabisihan natin, ginagawang dahilan ng kaaway para mailayo tayo sa presensya ng Diyos. Pero wag nating kakalimutan ano yung priority, ano yung higit na mahalaga na dapat gawin natin bilang Kristiyano. Ituon natin yung ating focus sa Panginoong Hesus. Ituon natin yung paglilingkod natin, totoong paglilingkod sa paanan ng Panginoong Hesus. At hindi tayo malalayo sa presensya niya. Hindi tayo maililigaw. Given na yung mga pagsubok. Given na yung mga pagsubok eh. Bakit? Si Job nga hindi nga. Si Jesus nga hindi nga nakaligtas sa temptation. Di ba? Ikaw pa kaya? Di ba? Ikaw pa kaya? Sasabihin mo, ako pa kaya? Marupok ako. Di ba? Huwag natin kakalimutan yon. Pero, if we focus, if we set our heart and mind kay Jesus, anumang pagsubok kaya nating lagpasan.
Ano mang pagsubok na meron tayong kakaharapin, mapagtatagumpayan natin yon sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya kung frustrated ka sa ministry, kung frustrated ka sa paglilingkod ngayon, take time to take a pause, stop. Look at yourself sa harapan ng Panginoon at listen kung ano yung sasabihin niya. Diba? At doon mag-uumpisa yung reset. Babaguhin ng Diyos. Iaalay ng Diyos yung path na dapat dito ka anak eh. Dito ka sa inner lane. Hindi ka dyan sa outer lane. Diba? Yun eh. Mag-focus tayo. Diba? Sabi nga, di ba kanina, ang nais ng Diyos magtiwala tayo sa Kanya ng buong buo. Ng buong buo. Di ba? Sabi, huwag tayo earthly things. Focus. Matthew 6 verse 33. Di ba? Ngunit higit sa lahat, ang bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Higit sa lahat. Di ba? At ang pamumuhay ng naayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay. Bakit kayo mamroblema? Bakit ako mamroblema na may pangako si Lord na pag inuna ko siya, the blessings will follow. Bakit ako mamroblema? Di ba? Yun eh. At saka isa pa, bilang mga Kristiyano, baguhin natin yung mentality natin. Na ang pagsunod natin sa Diyos ay lagi dahil lang sa blessing. Huwag ganun. Diba? Hindi lang laging blessing, sabi ko nga, may sakripisyo din. Diba? Kung ngayon, puro sakripisyo yung ginagawa mo, mapalad ka. Bakit? Pagbalik ni Kristo, puro gantimpala naman yung ibibigay sa'yo. Diba? Ang malungkot, kung puro blessing ka ngayon, and the end, pagbalik ni Kristo, wala tayong reward man lang na matatanggap. Yun yung nakakalungkot. Diba? Following God is our top priority. Huwag natin kakalimutan yun. Top priority natin. Not secondary, and especially, hindi mo option. Hindi natin option yung pagsunod sa kay Panginoong Hesus. It is our top priority lagi. Kasi kung option mo lang yan, magpipail at magpipail tayo. Babalik at babalik tayo sa pagkakasala. Amen? Set our mind na, Lord, ikaw ang top priority ko. Sabi ko nga sa mga kabataan natin kung ano yung buhay na gusto mo bukas, in the future, ngayon pa lang, ipag-pray mo na, Lord, ito yung buhay na gusto ko. Hinihiling ko sa iyo na gabayan mo ako. Alam ko ito yung plano mo. Di ba? Makipag-deal na tayo kay Lord. Kung gusto mong mabago yung buhay mo, ngayon pa lang, maglingkod ka na ng totoo. Di ba? Magpakatotoo na tayo. Kasi, kung ngayon pa lang, fake na yung paglilingkod natin, yung buhay natin, in the future, fake din yun. Magiging fake din yun. Di ba? Romans 12 verse 1, Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ang linaw, di ba? Ihandog daw natin yung ating sarili sa Diyos. Para magawa yon, kailangan nating mag-focus. Mag-focus sa paglilingkod. Di ba? Punan natin yung upuan natin sa paanan ng Panginoong Hesus at makinig tayo sa kung ano yung sinasabi niya para sa atin, para sa buhay natin. Diba? Yun eh. Magkaroon tayo ng time. Bigyan natin ng time si Lord. Wag na nating bigyan ng time lagi yung mundo. Bigyan din natin si Lord. Unahin natin. At pag inuna mo siya, hindi ka rin niya bibiguin. Di ba? Gaya ni Maria, dapat alam natin ang pagsunod na nakalulugod sa Panginoong Hesus.
nakapagbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian, mapapurihan lagi natin si Lord, maparangalan natin lagi si Lord. Kay Lord, higit na mahalaga ka kaysa sa talento na meron ka. Higit na mahalaga ka kaysa sa ministry na meron ka. Bakit? Nung tinawag ka naman ni Lord, hindi ka naman niya tinawag agad-agad para doon sa ministry na yun. Tinawag ka niya para turuan ka muna para doon sa ministry na yun. Yun yung wag nating kakalimutan. Diba? Kaya, wala tayong ibang purpose kundi ang makapagbigay ng papuri sa Diyos. Siyempre, ang mag-share, i-share natin yung gospel ni Jesus doon sa mga hindi pa nakakarinig. I-share natin yung pag-ibig Jesus para doon sa mga hindi pa, sa mga unbeliever. I-share natin yung sakripisyo ni Jesus. Huwag nating sayangin yung sakripisyo ni Jesus. Di ba? Sabi nga, Holy Week daw ngayon, Holy Week. Paano naging Holy Week? Ang tanong, paano naging Holy Week? Ha? Nagiging bukang bibig na lang, Holy Week, Holy Week. Pero in reality, nagiging Holy Week pa ba talaga? Di ba? Nakakalimutan na natin. Maraming mga tao sa sobrang kabisihan, nakalimutan na yung sakripisyo ni Jesus doon sa cross of Calvary. Di ba? Maraming nakalimutan na nila eh. Nakakalimutan na. Na ano yung ginawa ng Panginoong Hesus dun sa cross para sa iyo at para sa akin. Mapalad tayo. Di ba? Kasi ikaw at ako, yung bunga ng cross, yung ginawa ni Jesus dun sa cross of Calvary. Amen po? Sabihin mo sa sarili mo, fruit ako nung sakripisyo ni Jesus dun sa cross of Calvary. Bakit? Kung hindi ginawa ni Jesus yun, sa cross of Calvary, wala ka sa lugar na ito ngayon. Wala kang Diyos na pinaniniwalaan. Wala kang Diyos na tinatawag. At wala kang Diyos na pinaglilingkuran. Diba? Yun eh. Kaya nga, huwag nating sayangin yung sakripisyo ng Diyos. Huwag nating sakripisyo yung ginawa ni Jesus dun sa cross. Unan natin, nung upuan natin sa paanan ng Panginoong Hesus, makinig tayo sa boses, sa sinasabi niya, sa turo niya. Upang sa ganon, makapag-focus tayo sa buhay natin bilang Kristiyano habang tayo'y naghihintay sa kanyang muling pagbabalik dito sa mundong ito. Amen? At pag ganon yung naging buhay natin, magiging pagpapala tayo dun sa mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw. Magiging blessing tayo. Wala ka pang ginagawa, makita lang. Yung aura mo lang, makita lang nung kaibigan mo. Blessed na siya agad sa'yo. Bakit? Hindi ikaw yung nakikita niya, kundi si Kristo na nasa loob, sa puso mo. Yun eh. Kung ano yung nilalaman ng puso, magre-reflect sa mukha. Diba? Kaya kung puro laman ng puso mo, galit, puro wrinkles ka na dito, yung kilay lagi nakasalubong, tapos lagi tiger look. Diba? Yun. Kasi yun yung laman ng puso eh. Pero kung laman ng puso mo ay pag-ibig, diba? Pag-ibig mula kay Kristo, magre-reflect si Jesus sa mukha mo. Diba? Ngayon, kung tayo ay nasa stage pa na gano'n, lumapit tayo kay Jesus. Nandiyan naman si Jesus eh. Sabi ko nga, kung meron man, ako personally yun yung hiniling ko, pinag-pray ko talaga sa Lord. Alisin yung galit sa puso na meron ako. Bakit? Hindi man natin, sa mundong ito, hindi lahat ng tao na nakakasalamuha natin, meron tayong magandang, ang tawag doon, may magandang pangyayari na nangyari sa atin. Meron dyan mga masasakit na bagay na tumatatak sa puso natin. At sa katagalan, yun yung nag-uugat ng galit. Ngayon, kung yung galit na yon, naunahan niya pang yumabong kaysa dun sa mga salita ng Diyos na nasa puso mo, malulugmok tayo, magkakasala tayo, magre-reflect sa mukha. Diba? Kaya yun yung hiniling ko talaga sa Lord eh. Hiniling ko sa Lord na, Lord, Kristiyano ako, tinawag mo ako. Pero yung galit na meron dito sa puso ko, hanggat nandirito yan, hindi ako magiging totoong Kristiyano.
Diba? Ano man yung pain, ano man yung sakit, ano man yung meron ka sa puso mo, sa isipan. Kasi laging nandito mag-uumpisa yan eh. Aakyat yan dito, lalabas dito. Diba? Ano man yung pain na meron ka, may time pa tayo. Walang ibang makakapag-alis niyan, kundi si Lord lang. Ang kailangan mo lang gawin is totally surrender. Diba? Totally surrender. Lahat, sabi ko nga, lahat ng bagay na ginagawa ng kaaway para sirain at ilayo tayo sa Diyos, pwedeng i-restore ng Diyos yan. Totally surrender lang yung kailangan natin gawin. Diba? Lord, addict na ako sa mobile games. Pwede bang tanggalin mo sa akin to? Kung yun yung dinidesire ng puso mo pag-pray mo. Diba? At least, makapag-focus, hanggang sa makapag-focus ka sa Diyos. Diba? Hindi tayo makapaglilingkod ng totoo kung hindi natin may susurrender ng buong buo yung puso natin sa Diyos. Diba? Ang Diyos natin ay banal. Hindi tayo pwedeng maglingkod na tayo ay marumi sa harapan niya. Kaya dapat, bago tayo humarap sa Lord, hilingin natin yung kapatawaran niya. Amen? Sige po, sa ating pagtatapos tayo po ay umawit ng isang awit. Wag nating panghinawaan, panghinayangan na tumawag at lumapit sa Diyos. Diba? Ang Diyos laging nandyan, nakikinig at makikinig sa kung ano yung mga bagay na ilalapit natin sa Kanya. Amen po? Wag tayong manghinawa, wag tayong mahiya na lumapit. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Sige po, atin po itaas ang ating mga kamay at sambahin natin yung Diyos sa umagang ito. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, Jesus, hallelujah. Lord, we thank you, we honor you, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga paalala, sa mga salita mo, Panginoon, na aming pinag-aralan. Lord, salamat dahil ikaw ay tapat. Handang makinig, handa kaming turuan. And Lord, I pray, O God, sa bawat isa sa amin sa umagang ito, tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan namin ang mga bagay na ito. Upang hindi kami maging self-righteous, O God, sa aming pagsunod sa inyo. Upang maging totoo kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. Lord, bigyan mo kami ng kaisipan na matutong stop, look, and listen, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kayang gawin sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin,
makapag-focus kami sa aming paglilingkod sa inyo at maparangalan lagi namin ang pangalan. Lord, alam ko po, iba-iba ang pinagdadaanan namin, mga anak mo. Ngunit naniniwala ko, ikaw ay Diyos na tapat at totoo sa iyong mga anak. Lord, I pray, bless mo po ang iyong mga anak, Panginoon. Pagharian mo sila, O Diyos. Ano man ang Panginoon ang ginagawa ng kaaway sa kanilang mga pamilya, Lord, right now, by the blood of Jesus, we cast them out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Karamdaman ka man, lumayas ka, wala kang karapatan. Sa bawat pamilya, sa lugar na to, naglilingkod sa Panginoong Yesus. Ano man problema sa pamilya, Lord, kayang-kaya mong ayusin yan. Tulungan mo lang kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na we are committed to surrender, Panginoon, ng buong buo ang aming mga buhay, ang aming mga puso sa inyo, ang aming mga kaisipan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapag-focus ulit kami, Panginoon, sa aming paglilingkod at aming pagkakakilala sa inyo, O Diyos. Patuloy ka maghari sa bawat isa, Panginoon. Simula sa mga bata, kabataan, magulang. Lord, this week, Panginoon, alam ko magiging puno ng battle ito, ngunit nariyan ka kasama. Diyos ka namin, Panginoon. Diyos ka sa amin. Hindi ka nagbabago, lagi kang tapat, O God. Salamat, Panginoon. Salamat po sa araw na to. Mapapurihan ka, maparangalan ka. Ang papagpala ng Ama, pakikpisa ng Anak, at paggabay ng Santong Espiritu ay sumaamin ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang tanghali po. God bless you.